Salamat, Dok, sa inyo. Salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat, Dok! Salamat, Dok! Salamat, Dok! Dahil sa paglobo ng populasyon at sa pagtaas ng kaso ng maternal at childbirth deaths, inirekomenda ang family planning o pag-aagwat ng pag-aanak at maraming birth spacing methods ang maaaring pagpilian, kabilang dito ang vasectomy kung saan si mister o ang mga kalalakihan ang may partisipasyon. Ang vasectomy ay isang minor surgical procedure kung saan ang tinatawag na vasa deferentia ng lalaki ay pinuputol at itinatali o sinasara para mapigilan ang pagdaloy ng similya mula dito. At di na lumabas ang sperm cells sa seminal stream nang sa gayon ay mapigilan ang pagbubuntis ni Mrs. May 4 na paraan ng vasectomy, ang scalpel vasectomy, no scalpel vasectomy, kung saan di kailangang sugatan o operahan ang pasyente. Ang open-ended vasectomy at ang vas clip vasectomy. Sa 4 ito, ang no scalpel ang sinasabing pinakaligtas, pinakamabisa at pinakaabot kaya. Sa Pilipinas, hindi agad na tinatangkilik ang vasectomy. 80% ng birth spacing methods ay ginagawa ng mga babae at 20% lamang ang mga sa lalaki. Pero sa pagpasok ng taong 2000, nakilala na ng mga Pilipino ang paraang ito sa tulong na rin ng Department of Health at ng mga family planning advocates. May 2,000 na ang naitatalang nagpapa-no scalpel vasectomy taon-taon. At isang napakagandang umaga po sa ating mga kapamilya dito sa ating studio. Siyempre, binabati ko po ang ating mga kasama, siyempre dito sa studio ng Happy Father's Day. Ang ating mga cameraman, advance Happy Father's Day. Para sa inyo to, ha? At siyempre sa ating mga asawa, dapat diba iniisip natin, si nanay pinagpaplano ng pamilya. Abay, dapat si tatay rin ay nagpaplano ng pamilya, di ba? Kasama po natin dito sa ating studio ang ating mga studio audience mula po sa Taguig City. Hello! At eto na ho mga kapamilya para po ipaliwanag sa atin kung paano ginagawa ang vasectomy. Kasama po natin ang urologist na si Dr. Samuel Vincent Irastorza. Fellow din po siya ng Philippine Urological Association. Hello, Doc. Good morning, Doc. Ay, Doc, alam nyo, pinakita natin yung proseso ng vasectomy, no? Masakit ba yun? Gaano ba katagal yung proseso pag gusto magpa-vasectomy po ng ating mga tatay? First muna, good morning po, no? Well, ang una is, yung vasectomy naman, bago gagawin yon, may anesthesia para hindi masakit, no? And yung tinatawag namin na non-scalpel vasectomy, no, walang hiwa dun sa, no, sa bayag or yung sa balls ng lalaki, will take about mga 15 to 30 minutes. Mabilis lang pala. Pag sanay na sanay talaga, about 15 to 20 minutes, mabilis lang po yun. Ano po bang edad yung rekomendado para sa isang lalaki kapag gusto niya magpa-vasectomy? Actually, wala namang rekomendadong edad. Ang ano lang is kung gusto talaga ng lalaki o gusto ng mag-asawa na hindi na magkaanak at gusto na magka-vasectomy, any age pwede. 22 years old, 23 years old, as long as malami na ko niya. 6 ng anak niya, 7 ng anak niya at gusto mo vasectomy, okay, pwede na po yun, no? Ang kailangan na talaga siguro na requirement is nasa legal age yung pasyente na makapag-decide siya on his own at yung asawa niya na gusto na lang magpa-vasectomy. So, kumbaga, iniisip ko kasi, hindi ba importante na may anak na yung lalaki bago siya magpa-vasectomy? Yun na nga po. So, ideally, may anak na. Ideally, may anak na. So, kung gusto nilang pa-vasectomy, kung 6 na nga anak na, 7 ng anak nila, kahit na 23 years old pa, pwede na sila magpa-vasectomy. Pero reversible po ito. Kasi kunwari, paano kung ayaw na magkaanak ng lalaki, tapos biglang mamaya, ay, gusto ko na pala biglang magkaanak. Pwede ba yun? Yes, pwede naman. But, ang disenyo talaga ng vasectomy talaga is supposedly pang permanent talaga. Ibig sabihin, kaya nga, once na mag-decide kayo, dapat decided na talaga kayo na hindi na kayo magkakaanak. Kasi, ang disenyo talaga ng vasectomy is permanente na hindi na magkakaanak.
But kung sakali talaga magbago ang isip ng lalaki o ng mag-asawa na gusto pa nilang magkaanak ulit in the future, pwede man to reverse. Pwedeng Ano po ba, Doc, yung mga konsiderasyon ng mag-asawa bago po magpa-vasectomy si tatay? Well, una is, katulad sinabi nyo, dapat at least may isang anak, no? Or mas better nga, 2 anak kasi hindi mo masabi kung in the future kung ano mangyari dun sa isa yung anak, no? Second is, dapat decided na sila kung anong klase ng family planning method. There are a lot of family planning methods sa na ino-offer. So, kailangan makapag-decide sila. Dapat alam mo na nila kung paano yung vasectomy, anong mga possible complications, no? At dapat alam nila na ito dapat supposedly ay permanent na procedure. So, yun ang mga kailangan i-consider nila. Sa ngayon po ba, marami na po ba ang naman nagpapa-vasectomy? Well, dito sa Pilipinas, medyo mahina pa ang acceptance. Though ginagawa na namin yan usually sa mga barangay health centers, no? At probably mga 5 to 10,000 na dito sa Philippines ang nagpa-vasectomy. Kumpara sa Estados Unidos na about 500,000 a year nagpapa-vasectomy. Mataas na yon. Pero paano nga ba paliwanag natin, paano nga ba nangyayari, nababawasan ba yung pagkalalaki ng lalaki kapag siya nagpa-vasectomy? Okay. Narinig ko kanina yung unang yung sa entering yung phrase na pag binasectomy nawawala na ng similya. Actually hindi totoo, no? Ang similya kasi is yung buong lumalabas pag nag-ejaculate, no? Kasama doon yung mga fluids, kasama doon mga nutrition na para sa sperm. At yung sperm accounts for only 4% ng total ng similya. Ngayon, pag binasectomy ang isang lalaki, ang nawawala lang is yung sperm. May lumalabas pa rin na similya. So, sperm lang ang nawawala doon sa similya, which is about 4%. So, halos wala talagang nababawas sa similya. So, ganun pa rin ang similya na lumalabas. Mag-ejaculate pa rin siya. No? Yung nga lang, kumbaga, hindi na nakakabuntis. Kumbaga, blank bullets na lang ito. Blank bullets na. So, okay yun para sa ibang lalaki? Yes, actually. Kasi they will still enjoy the sexual activity. They will just still enjoy the ejaculation. Pero, wala nang Gaano katagal naman po yung recovery period? The recovery period is when we do the non-scalpel vasectomy, outpatient procedure lang ito, no? As in, punta ka lang doon for the procedure, gawin ng procedure mga 15 hanggang 30 minutos. Kung medyo may hirap, mga 30 minutes to 1 hour. And after that, naglalakad na yung pasyente. Napakaliit lang po ng sugat doon na band-aid nga lang nilalagay namin. For that day, ina-advise namin na wag muna magbubuhat-buhat, wag muna magtatalon-talon. Though may isa akong pasyente, pagkatapos ng vasectomy, pagkahapon, nag-tennis na kagad. Which means, ganun ka-safe ang procedure, hindi kailangan talaga yung pahinga. But advisable na magpahinga during that day. Pero kailan ho sila pwede makipagtalik ulit? Well, as soon as possible, pwede na sila magtalik, no? Kung kaya niya. But, ang advice nun is, pagkatapos ng vasectomy, dapat naka-condom muna ang lalaki. Bakit po? The reason for that is, example na lang ito. Yung ballpen. Ay, sorry. Sige ha. Itong ballpen, ito yung kumagaling sa itlog, no? Naglumalabas ang sperm, tumatakbo yan dyan, palabas dun sa ari ng lalaki. Okay? Ang pinuputol namin is yung daluyan lang, yung tube lang. So pag pinutol namin yung tube na yan, yung parte na yun na yung palabas, meron pang sperm yan. Hindi pa syempre naalis. Kasi buo yan, lahat may sperm. Ang ginagawa lang natin is pinuputol. So wala nang connection. Pero pagkaputol yan, may natitira pang sperm dito sa ibang parte ng tubes. So magki-clear up lang yan within usually 2 months to 3 months, no, or after 15 to 20 ejaculations. So kailangan immediately after the vasectomy, kailangan naka-condom muna. And then after 3 months, no, magpapa-sperm analysis. Pag negative na, wala na nakitang sperm, then safe.